Speaking of kanta, si Sara Duterte, ito pangatlong pag-uusapan natin. Si Sara, mga minamahal, ay top contender daw po, aray mo, sa 2028. Tapos yung nag-survey WR numero. Sila yung nag-survey, mga minamahal. At ito yung nakakatawa. Si Sara Duterte, walang kalaban, no? Top contender pero wala siyang kalaban. Ito, pakita ko sa inyo. Top contender yung lola ninyo, pero wala siyang kalaban. Siya lang yung yung nag-iisang kalaban niya lang din sarili niya. Tingnan nyo. Watch, VP Sara Duterte top contender for president in 2028. WR numero survey. Yan. So sabi ng isang political scientist na si Julio, Vice President Sara Duterte maintains a solid base. Solid base daw, mga minaaray mo. Meron bang solid base na sila nag-aaway? Numero 1 sa sadsad. Numero 1 sa impyerno. Numero 1 sa impyerno. Diba, Jing Martin? Numero sa impyerno. Yun. Hindi numero 1, top contender. Top contender, wala kang kalaban. Diba? Paano naging top contender ang isang incompetent? Sige nga, mga minamahal, paano naging top contender ang isang taong wala namang sa ayos ang kanyang paglilingkod? At uulitin ko sa inyo, survey is not a prediction. Tandaan ninyo, mga minamahal. Remove muna natin to. Pakita natin sa inyo. Ito, add on stage. Sabi dito, watch. VP Sara Duterte top contender in President 2028. Political scientist, Julio, Vice President Sara Duterte maintains solid base. Solid base, citing WR numero survey result that place her among the top contender for President in 2028. Paano yung nangyari yun? Ang dami kong tanong, no, mga minamahal. Kayo din ba? Ako ang dami kong tanong. Kasi, paano naging top contender itong si Sara Duterte? Samantalang hindi nga ito nagpapakita sa mga multiple hearings. Hindi nagbibigay ng maliwanag na kapaliwanagan tungkol sa confidential funds. Hindi nga din ito tumutulong sa mga major national issues. So, paano naging top contender yan? Mas maingay pa nga yung kanyang drama kaysa trabaho. Laging bitter sa administrasyon. Diba, Jing Martin, tawa si Jing Martin, no? Hindi ako galit, Ako ay nagsasalita lang. Kasi, magiging top contender ba yung isang katulad ni Sara Duterte na mas palagi pang nasa ibang bansa? Diba? Hindi ginagawa yung kanyang trabaho. Walang accountability. Hindi consistent. Walang vision sa ating bansa. Paano naging top contender yan? At uulitin ko sa inyo, mga minamahal, yung survey is not a prediction. Hindi ibig sabihin na mataas ka ngayon, mananalo ka bukas. Politics change fast. Diba? Fast pa sa speed. Oo, tawa si Martin. Diba? And yung survey can be manipulated. Depende sa location, depende sa demographics, depende kung sino nagpondo sa wording ng question. Walang kalaban yan. Sa mental kasi yung survey. Sa mental yung survey, nakakaloka yung lola ninyo. Diba? Baka malay nyo, iba yung itinanong, diba? Kasi pwedeng, who do you want versus what do you want? Diba? Pwedeng ganun nakakatawa, akala niya sa mga Marcos Araneta walang impluwensya. Ibubuhos na ng Marcos Araneta lahat ng lakas at talino laban na to. Kahit anong mangyari, hindi nila papaupuin yan. Huwag niyong paupuin yan. Patayuin niyo lang. Patuwarin niyo. Diba? And yung survey, mga minamahal, can be used for psychological conditioning. Diba? May mga strategies ng trabaho ay mag-lead ng survey kahit hindi naman talaga totoo para magkaroon ng bandwagon effect, diba? Survey without transparency is very useless. Kung walang methodology, kung walang margin error, tama ba yon? Hindi kasi ako fan ng survey Yan. Sample size, margin of error, context, methodology. Kung wala yung mga ganyan, edi useless yung survey na yan. Kasi posible na nag-survey sila para preparedness for the 2028. Political allies, di ba? Gusto nilang buhayin yung brand na Sara President for 2028. Or pwede nila tong PR machinery. Gusto nilang i-repackage siya as the next president. Or baka naman damage control lang to para mabuhay yung confidential funds anomaly niya. Or election conditioning.
Diba? Dahil palaging inuulit, baka maniwala na yung publiko. Pero dapat tayong mamamayang Pilipino, in her dream, Mima. In her dream. Diba? Yeah. Si Senator Bamakino nga, wala sa survey, pero nanalo. Yan yung tinutukoy ko sa inyo. Survey can be manipulated. Oo, survey, diba mga minamahal, is damage control campaign yan. Hindi di porket wala ka dyan, hindi ka mananalo. Oo, hindi porket na nandyan ka, mananalo ka na. Diba? Kaya kayo, huwag kayong magpapaloko dyan kay Piatos. Oo. Wala ngang malinaw na context, diba? Wala ngang transparent na commission body. Kapag hindi kilala yung survey firm, red flag agad yan. Oo. Diba? Doon tayo sa facts. Oh. Sabi dito, siya top sa survey, siya lang mag-isa, walang nakakaalam talagang top 1 ka, kumbaga sa classroom, ikaw lang mag-isa, ikaw lang talaga yung top 1 dyan. Diba, mga minamahal? Kasi lagi nilang sinasabi, yung survey, totoo to. Hindi nila alam, yung survey, mga minamahal, hindi naman yan basihan para ikaw ay manalo. Mananalo ka kung ikaw ay nagtatrabaho ng maayos. Diba? Kaya kayo, huwag kayong maniniwala pagdating sa mga numero. Diba? Kasi lahat yan, hindi naman yan verified Diba? Tapos ang dami mga Pilipinong nagre-react na hindi daw nagre-research, ganyan-ganyan. Bakit parang survey based lang ang voting preference? Huwag ganun. Research dyan. Kaya minsan naloloko tayo, diba? Madali tayong i-condition. Madali tayong i-program. Diba? Madali tayong paglaruan ng political PR machine. Kaya sila habang nagre-ready sa 2028, tayo naman mag-prepare tayo sa mga research. Diba? Tingnan natin kung transparent ba yan. Si Sara, kung may accountability ba yan? Kasi apat maging presidente. Diba? Kaya ang ending, tayo yung natatalo dito. Tingnan ninyo, nasa ibang bansa na naman, naninira. O, kagabi, siniraan si Atty. Claire. Sabi ba naman, nakakahiya daw sa buong mundo si Atty. Claire. Sino ba sa kanilang dalawa ang mas nakakahiya? Sige nga, mga minamahal, sino ba sa dalawa yung mas nakakahiya? Si Atty. Claire na nagbabalita lang ng katotohanan? O itong si Sara Duterte na naglalamierda, hindi masagot yung confidential funds, puro gala. Sa tingin ninyo, hindi naman nanalo yan si Sara. Dahil alam na ng lahat na si Mary Grace Piatos ay may sayad. May sayad nga nangangarap maging presidente agad. Alam ninyo, yung INC rally, yung pang third day, nakabarong na siya Ready na daw siyang i-proclaim. Buti na lang na pornada. Masyadong excited Sabi pa nga ng ibang mga DDS vlogger, the end is near. Talaga lang the end is near. Ngayon, kayo tuloy yung na-end. Diba? Si Bato na-end. Hindi na nagpapakita si Fiona. Diba? Kaya yung mga gatong klaseng deep dive, mga minamahal na mga usapin, huwag niyong kalilimutan to na i-like. I-share ninyo. Diba? Tapos lagi kayong mag-comment. Diba? Para finish agad tayo. Diba? Alright. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Okay, continue pa tayo, Meanwhile, Ten Haki noted that the former Vice President Naga City Mayor Leni Robredo still holds the loyalty of the original Pink Movement but needs to decide soon if she will join the presidential race anew. Wag nyo nang guluhin itong si Leni Robredo, nagtatrabaho ng maayos Sinasama ninyo yung taong wala namang pakialam sa inyo. At saka malayo pa yung 2028 election, ba't yun yung nasa isip ninyo? Diba, malayo pa yung 2028? Magtrabaho muna kayo. Pet peeve ko talaga yan si Sara Duterte. Diba, trabaho muna bago kung ano sinasabi, trabaho muna bago yung sariling interest. Mamayan muna bago sariling interest, diba? Alright, so shoutout Aichang, Jing Martin. Tayo po ay mag-e-end na ng ating live. Alright, it's me again, Alicia nyo, your anchor. Every alas 11 tayo, Na-late lang tayo mga minamahal. Gawa nga ng meron tayong inaasikaso. So, ingat mga kababayan. Subscribe nyo din ako sa aking channel, Mima Alicia Channel. Alright, ingat mga kababayan.